High school ako second year noong unang magkaroon ng jowa. At noong malaman iyon ni mama, nagalit siya sa akin dahil may usapan kami na saka na ako makikipagrelasyon kapag nakatapos na ako ng college. Paliwanag ko, naiinggit kasi ako sa mga tropa ko na merong mga jowa at nakikita ko kung ano ang mga pinagkakaabalahan nila kapag walang klase. Sabi ko kay mama, gusto ko ring maranasan ang buhay ng high school student na merong jowa at kung ano ang mga ginagawa nila. Pero sinabi sa akin ni mama na hindi na raw yun kailangan at siya na raw ang bahala. Total naman raw ay high school na ako at mulat na rin sa mga bagay na limitado para lamang sa mga karapat-dapat. Dahil nasa ibang bansa naman raw si Papa, ay hahayaan niya akong ipasok. Hindi ko alam kung anong klaseng hirap ang pinagdaanan ni Mama at Papa para pagbawalan akong makipagrelasyon hanggat hindi ako nakakatapos ng college. Kahit si Papa ay isang OFW at ramdam ko bilang kanilang nag-iisang anak ang gaan ng buhay. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Bert, 36 years old, may asawa at may dalawa na rin kaming supling. Magaan ang buhay para sa akin. Simulat sa pulong ako'y magkaisip at mamulat sa maraming bagay. Isang OFW si Papa at si Mama naman ay ang siyang aking kasama sa bahay at siyang nag-aasikaso sa akin. Mula sa aking pagkakaroon ng isip, bihira kong makita si Papa na noong unang pagkakataon nga ay hindi ko pa siya nakilala. Lumaki akong maaluan sa lahat ng bagay, pagkain, laruan, pera at kung ano-anong bagay na alam kong ang ibang kabataan na tulad ko ay wala. Siguro dahil nag-iisa ako at OFW si Papa. Hindi naman ganun kalakihan ang bahay namin, sakto lang para sa amin at kayang tumanggap ng ilang bisita. Hindi si Mama at Papa yung klase ng magulang na dahil meron ay bongga kung maghanda kapag merong darating na okasyon. Kadalasan kapag birthday ng sino man sa aming tatlo, kumakain lang kami sa labas. At kung magkaroon man kami ng bisita kapag araw lamang ng Pasko at Bagong Taon. Bagong Taon, kung saan ko nakikitang naghahanda talaga si Mama, kasama man namin si Papa o hindi. Never akong nagkaroon ng problema noong ako'y nag-aaral ng elementary, high school at maging noong college. Sabihin na lang natin na lahat ng aking pangangailangan bilang isang estudyante at nag-iisa nilang anak na po-provide ni Mama at Papa. Pero ang nag-iisa nilang kabilin-bilinan sa akin ay iisang tabi ko muna ang pakikipagrelasyon o ang pagjojowa. Saka ko na lang raw iyon atupagin at bigyan ng oras kapag nakatapos na ako ng college o di kaya naman pag meron na akong trabaho. Sa bagay na iyon, hindi ko naintindihan si Mama. Anong dahilan? Hindi naman kami mahirap. Bukod doon, walang magandang paliwanag sa akin si Mama. Kaya walang dahilan. Dahil doon, hindi ko yun inintindi. Iniwasan ko naman pero dahil may itsurang lalaki rin naman ang inyong bida at pormang yayamanin, hindi naman sa pagyayabang, noong ako'y high school, kahit noong first year, ay babae na mismo ang nagtatanong sa akin, bakit hindi raw ako nanliligaw? Sayang naman raw ang aking kagwapuhan. Bukod doon, hindi magiging kompleto ang aking pagiging high school student kung hindi ako magkakaroon ng jowa. Even my teacher ay nagsasabing normal lamang naman raw ang makipagrelasyon, lalo na sa aming teenager na kumbaga nasa pagbibinata at pagdadalaga. Pero noong magkaroon ako ng jowa, noong ako'y second year high school, nagalit sa akin si Mama to the point na noon ko lang siya nakitang magalit ng ganoon sa akin. Na para bang mula sa kung saan ang magandang itsura at maamong pagmumuka meron si Mama
ay tila naging impact tita. At nasabi ko na lang na, opo, hindi na po. Natakot ako syempre. At dahil nasanay akong kasama si mama, kung meron man akong kinatatakutan at ayaw na ayaw kong magalit, si mama na yun. Hindi sa pagyayabang dahil aking one and only mama, isa na si mama sa nakita kong magandang babae sa balat ng lupa. Bukod doon, dahil na rin siguro nag-iisa akong dumaan sa kanyang sipit-sipitan, ay dalaga pa rin kahit sa pangangatawan kung pagmamasdan si mama. Di lalo na kung isasama pa ang itsura. Paano pa kung hindi kilala si mama? Na alam ko namang once in a blue moon lamang kung madiligan dahil nga every 3 to 5 years kung umuwi si papa. At syempre, special para sa kanila ang araw na iyon. At kapag ganon, umaalis sila sa bahay na kung minsan nga 2 days silang wala sa bahay. Pero kapag maganda naman yung place, kasama nila ako kapag sila'y umaalis bilang aking short vacation. Ako naman kasi, naisipan ko na rin ang magjowa dahil na rin sa aking nakikitang sitwasyon mula sa aking mga tropa o kaklase na mayroong mga jowa. Hindi ko naman gugustuhin ang magsana all na lamang kung kaya ko naman. Kaya lang, noong malaman nga ni mama, abay nagalit nga. Nagbigay ako ng paliwanag kay mama pero hindi niya tinanggap at noong sinabi kong nainggit ako sa mga pinaggagawa nila, ay sinabi ni mama na huwag ko na raw yun intindihin at siya na raw ang bahala. Pinaliwanag ko naman ang ibig kong sabihin, kaya medyo naibahan ako noong sinabi niyang siya na ang bahala. At pumasok pa sa isip ko na pwede ba yun? Na para bang nawerduhan ako kay mama. Noong minsan na umuwi ako sa bahay mula sa aking maghapong pag-i-school, nagulat ako sa postura meron si mama, nakakauhaw. Balot na bulot kasi siya na para bang may trangkaso. Yun pala, trip lang daw niya. Yun ang unang beses na pumayag si mama na tumanggap ako ng bisita sa bahay o magpapasok ng kaklase sa bahay at sinabi pa ni mama na kapag meron kaming mga project at kailangan ng bahay na pwedeng pagtipunan ay sa bahay na lamang. At sagot pa raw ni mama ang pagkain. Kesa naman raw kung saan kami magpunta. Maigin na raw iyon para makilala niya kung sino-sino ang aking mga tropa at kaklase. Medyo may pagkamahigpit kasi si mama. At nung malaman niyang nagkaroon ako ng jowa ay hindi ko alam kung paghihigpit ba ang ginagawa niya o para mas makilala kung sino-sino ang aking mga nagiging tropa. Bandang alas 11 ng gabi, habang katirikan ang sikat ng araw, nakarinig ako ng ungol mula sa di kalayuan. Sa hilagang kanluran bandang silangan ng Timog Hilaga. Sa hindi malamang kadahilanan, isang masamang panaginip ang bumangungot sa agungot na haliparot, sa bansot na bungot at talulot ang gumising kay mama. Habang masayang nag-aalmusal sa katanghalian. Ayon sa kanyang kwentong hindi maipaliwanag at maintindihan ng ating sensya na walang pasensya, si Aling Konsensya ay nagtatrabaho sa paggawaan ng tinaguriang lisensya na sa pagkuha pa lang ay talagang pahirapan at walang konsensya. Ang mga taong walang alam kundi ang manglamang sa kapwa. Na noong ako'y isang munting bata, ang pangarap ko'y maging bida at makatulong sa kapwa. Pero nitong ako'y malaki na, aking napagtanto, gusto ko na lang ang maging kapwa. Ngunit datapwat subalit, ngano bakit huway, unsa anuwat, paniud to pananghalian lunchtime, na nang matagpuan ni Papa ang tamang pag-ibig mula kay Mama na noon ay mapayapang jumejerbs sa inosenteng ilog. Isang umaga, isang tawag ang natanggap ni Papa mula sa agency na kanyang inaplayan. At ang tanong, 1+1 na sinagot ni Papa ng 11. Sa hindi maipaliwanag, nagbalakbakan ng kanilang mga panauhin na kapwa walang mga kamay. At ang lahat ay napahiyaw
nang simulan ang karera para naman sa mga kabayong nagbabaho. Ayos din ang aming disko sa tugtog ng hayop na labandera. Sa di kalayuan na medyo may konting kalapitan, kay kapitan na nag-flying trapeze sakay ng hukluban na ipis. Patungo sa Encantadia upang sunduin si Haring Balaw dahil kailangan ni Papa ng mag-aararo sa gumuhong ulap sa Aprika. Bago matapos ang taon, nagkaroon ng palaro sa aming school na nilahukan ng 3 individual, Hapon, Amerikano at Pinoy. Noong aking kabataan, naaalala ko pa na kapag uuwi ang isa sa aking mga tito, meron siyang dalang Pinoy, yung sitserya, na gawa sa pinaghalong talahib at sapot ng gagamba, na uso noong ako'y elementary, na isa sa madalas ay dahilan kaya sermon ang aking inaabot mula sa aking lolo na mahilig makipagpayabangan, na katulad ng nakikinig at nagbabasa. Thank you.